natin magagawa hiwalay sa Diyos. Amen po ba? Ayan, another thing, marriage and the resurrection. I-discuss po natin yung marriage and the greatest commandment. Now, let's jump chapter 22 verse 23 to 24. Basahin nyo na lang po yung parable. Okay? Sapagkat ito po sa event na to, mahalaga po eh. Chapter 22 verse 23 following verses. That same day, yung araw din na yun, the Sadducees who say there is no resurrection. Dalawang pangkat po kasi noong unang panahon. Merong Sadducees, merong Pharisees. Ang mga Sadducees, sila yung mga sad. Kaya nga Sadducees eh. Lagi silang malungkot. Yung mga Pharisees naman, sila yung mga parasite. Para silang mga silip ng silip kung ano yung gustong mali. Yun, ang mga taong may kilala ba kayong taong ganyan? Puna ng puna. Sa mali, hinahanap yung mali. Hindi niya alam, siya ang mali. Kaya nung umalis siya sa church, naging tama lahat. Bakit? Siya pala ang mali. Yan po yung dalawang mukha. Merong Sadducees at Pharisees. That same day, again, the Sadducees who say that there is no resurrection came to him with a question, Teacher, kita yung tawag nila kay Jesus, Teacher. They said, Moses told us that if a man dies without having children, his brother must carry the widow and raise up for him. Verse 27 to 28. Diniscuss po nung Sadducees. Ang sabi ni Moses, kapag ang mag-asawa ay isa ay namatay, ang magiging asawa ay yung kapatid. Paano yan? Lahat ng mula sa una hanggang sa ikapitong kapatid ay namatay. Okay? Tinanong, finally, the woman died. Now then, tinanong nila si Jesus, at the resurrection, whose wife will be she? Be of the seven, since all of them were married to her. Sipin nyo, gusto nilang itrap si Jesus. Kasi nga naman, ang sabi sa kautusan, na kung sino, kunyari, ang panganay namatay, yung sumunod na magiging asawa, yun po yung customary nila noon, right? Sa intindihan niyo po yung pinag-uusapan natin. Now, sinagot po sila ni Jesus, verse 29 to 30. Jesus replied, You are in error because you do not know the scriptures or the power of God. Again, Jesus said, You are in error because you do not know the scripture. Ang ibig pakahulugan po niyan sa atin, implication sa buhay natin. We are in error apart from the Word of God. Maniwala po kayo, if we do not know the Word of God, kapag tayo po ay umasa, tayo nagtiwala sa sarili nating karunungan, husay, galing, talino, lakas, we are in error. Bakit? Because we do not know the scripture. Sinagot po ni Jesus in verse 30. Sabi niya, at the resurrection, people will neither marry nor be given marriage. They will be like the angels in heaven. Ano po katulad? Katulad na lang at the resurrection. Again, basahin natin. People will neither marry nor be given marriage. Totoo po. Kaya po mga kabiyaya, look up here, mga mag-asawa, I'm saying this from pastor's heart. Love each other as long as you live here on earth. Bakit po? Sapagkat dito lang kayo mag-asawa. Pagdating sa langit, magkakapatid na lang kayo. Amen po ba? Mga mag-asawa, huwag niyong pababayaan ang inyong oras sa isa't isa. Huwag po. Hindi po puro trabaho. Paano, pastor, yung walang asawa? Kung ikaw ay byuda, ipag-pray mo na lang, darating din siya. Desisyon mo na yan. Hindi kita pwedeng diktahan sa sarili mo. Pero kung na-enjoy mo na maglingkod sa Panginoon at ayaw mo na ng bato na ipupupo sa sarili mo, nasa sa iyo pa rin yan. But, look up here for those who are married, especially sa mga bagong mag-asawa pa lang. The Bible says, wife, submit to your husband. Submit. And all the men say, Amen. Amen.
Palakpakan natin si Lord. Ayaw mo palakpakan ng mga babae. Bakit kaya? Ang sabi doon, wives, submit to your husband. Doon lang ba yung pastor? Huwag kayong mag-alala, meron din para sa inyo. Husband, love your wife as Christ loved the church. Give himself to her. Ibigay mo ang iyong sarili. Hindi ka na para sa ilan o para sa kanino. Ikaw ay para sa asawa mo. Mag-asawa. Ito po yung mensahe na mahalin niyo ang isa't isa. Nung dati nagliligawan kayo, nagpuputik na yung kamay niyo, ayaw niyo pang maghiwalay. Ha? Dati nagtatawagan kayo, babay na, o sige babay na, mauna ka na. Hindi, baba mo na, hindi, ikaw na. Ay, ang sweet-sweet niyo. Ngayon, tatawag lang, ayaw mo na sagutin. Tapos, nakita kayo, mag-asawa. Ha? Tumawag lang, bakit? Asigaw na. Samantalang dati, puyat na, gigising, i-alarm pa, o kumain ka na ba? Papare-paresan niyo mo ng tanong, anong ginagawa mo? Magkausap na kayo, tinatanong mo po, anong ginagawa? Tapos nung mag-asawa na, tatawid ka ng inuunahan na ng lalaki, bilisan mo, baka ganun mo eh. Yung babae, samantalang nagliligawan, lahat, nakaharangin eh. Mga kabiyaya, alam niyo ba kung bakit ginawa ni Jesus i-turn yung water into wine? Because wine represents pine-ferment po yung pine-preserve, yung lasa, yung ganda na katulad po yan ng pag-ibig ng mag-asawa. Bakit, Pastor? Ulitin ko po, sabihin mo sa kanya, dito lang kita asawa. Sa langit, magkapatid na lang tayo. Amen? Palakpakan natin si Lord. Hallelujah! Woo! Enjoy nyo. At para sa mga kabataan, huwag kayong magmadali. Alam nyo, walang verse para sa inyo. Ang sabi sa Bible, there is a time for everything. Huwag kayong mainip, darating din kayo dyan. Baka mamaya pag dumating kayo, binabalik nyo na. Yung pag-aasawa, hindi biro. Totoo po yan. Mga kababaihan, kabataan, ingatan niyo. Ang regalo niyo yan sa inyong lalaking mapapangasawa. Give wholeheartedly to the one whom you will marry for the rest of your life. Hindi po yan for sale. Hindi yan for curiosity. Again, I'm saying this, hindi dahil perfecto si pastor, hindi po. Sinasabi ko po yan dahil yan ay sinasabi ng salita ng Diyos na pagdating sa kabilang buhay, wala na pong pag-aasawa. Totoo po na may mga tao talagang pinalag, hindi magkasawa. Ang tawag po doon ay blessed celibacy mo ba yan? Celibacy? O kahit ano pa. Siguro dahil yun ay pinili at tinadhana. Pero hindi lahat. Kaya di naman din lahat ng nag-asawa ay masaya. Kaya nga iba gusto na nang ibalik. Pero tandaan yan, till then do your part. But remember, what God has joined together, let no man separates. Palakpakan po natin ang Panginoon. Love each other for the grace and for the glory of God. Eh, no, sinagot ni Jesus, wala na pong pag-aasawa sa kabilang buhay. Again, verse 31, but about the resurrection of the dead, Jesus said, have you not read what God said to you? I am the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob. Is He not the God of the dead, but of the living? Ang Diyos ay Diyos ng mga buhay at hindi siya Diyos ng mga patay. Verse 34 to 36, hearing that Jesus had silence, wala na po. Sinilence niya yung mga Sadducees. The Pharisees got together, so sabi ng Pharisees, wala, di nakaporma yung Sadducees. Tayo naman. Sabi ng mga Pharisees, one of them, an expert of the law, tested him with a question, Teacher, which is the greatest commandment in the law? Jesus answered, verse 27, Jesus replied, the greatest commandment, can we read all together? 1, 2, 3. Ano po sabi again? Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind. This is the first and
greatest commandment. Mga kabi. And the second is this, love your neighbor as you love yourself. All the law and the prophets hang on these two commandments because Jesus teach according to the law. Inuulit ko po sa inyo. Jesus fulfilled the law on our behalf. Tanong ko po sa inyo, may nakagawa po ba niyan? Mahalin ng Diyos buong puso, buong kaluluwa, buong kalakasan o pag-iisip? Meron ba nakagawa? Wala. Pero sinagot siya ni Jesus. Kahit tinanong siya ng mga Pariseo, love the Lord your God with all your heart, with all your mind, and with all your soul. And the second is like this, love your neighbor as you love yourself. Yan po ay kautusan ay binigay ni Jesus. At matapos binigay ni Jesus yan, tamili po ang Pharisee. Wala silang nagawa. They silence and no one dare to question Jesus again. Look up here. Look at this. The greatest commandment reveals God's perfect standard that no one could fully attain under the law. Wala po. For the law was only a shadow pointing to Christ. But by God's grace, look up here mga kabiyaya. But by God's grace, Jesus perfectly fulfilled and obeyed the law on our behalf para sa atin. Therefore, because of His finished work, the Father is fully pleased with us in His beloved Son. Yan po ay nasunod, hindi dahil sa atin. Sinunod ni Kristo alang-alang sa atin upang sa bawat pagkakataon nakatingin ng Ama sa atin at sinasabi ng Ama, ako'y nalulugod sa iyo dahil ikaw ay nasa anak ko. Amen po ba? Palakpakan po natin ang Panginoon. The Father is pleased with you. Sabi mo, hindi ka pa nakakapag-pray, nalulugod na ang Ama sa iyo. Kaya huwag mo isipin na pag di ka nakapag-pray, agad, hindi na nalulugod sa Lord. Hindi po. You have to respond gracefully. Do it because you love God, not because you must. Because you are under the law. Hindi po. Our prayer, our service, even your giving, mga kabiyaya. Bakit ka nagbibigay sa gawain ng Panginoon? Bakit? Dahil yan ay tugon mo sa pag-ibig na tinanggap mo sa Kanya. Pwede mo namang itabi na lang yung pera mo. Bakit masaya kang nagbibigay? Bakit gusto mong maglingkod? Dahil pinatawad ka ng malaki at naintindihan mo ang sabi ng Panginoon, He who loves much, He who forgiven much, loves much. He who forgiven little, loves little. Siguro pagkakaunawa mo ng sa'yo, pinatawad ka lang. Di ka pinagpala. Di mo na-realize kung nasaan ang buhay mo ngayon. Pinagpala ka ng Diyos. Kaya kung maintindihan mo yan, hindi mo mahirap sa iyo magbigay sa gawain ng Panginoon. Amen mo ba? Gusto mong magsuporta sa gawain ng Panginoon. Bakit? Alam mo, lahat naman ng meron tayo, hiram lang. Pag kumikita ng iyong mata, magpantay ang iyong paa, wala lahat, iiwan mo yan. Kaya hanggang may pagkakataong gawin mo yan para sa kapurihan ng Panginoon. Amen mo ba? Palapakan natin ang Panginoon. Do it because you want to respond to the love of God. Yan po yung chapter 22. Chapter 23 na tayo, mga kabiyaya. Gusto niyo pa ba? May inang tanong. Bigay-bigay na tayo. Chapter 23, gusto niyo pa ba? Yes! Ito po, babasahin po natin. Dito po sa chapter 23, mababasa lang natin. Dalawa lang po pala, dalawa lang. A warning against hypocrisy from verse 1 to 12 and 7 woes to the chief teachers of the law and the Pharisees. Remember, Jesus hates hypocrisy. What is hypocrisy, Pastor? Hypocrisy is pretending to be what you are not. Yun po ang hypocrisy. You are hypocrite. Why? You are pretending to be what you are not. Ang mga Pariseo po, nagpapanggap sila ang puputi ng suot, ang mahaba, may misang ulo, parang walang makita kundi mata, yung mukha lang. Sila yung katulad ng nicho, maganda sa labas, pero bulok sa loob. Jesus uses 14 times
Mababasa mo sa Bible, but 7 times only in this chapter. In this chapter 23, 7 times ginamit ni Jesus, "Woe to you, teachers of the law and the Pharisees." Why? Because they are hypocrisy. They are hypocrite. Mga kabiyaya, isa lang galit si Jesus sa mga taong hipokrito. Huwag po tayong maging ganyan. Don't pretend what you are not to be. Pero you need also to do, you are supposed to live who you are. Pagka hindi mo rin ginawa, it's also a sign of hypocrisy. Mga kabiyaya, ibiniklara ka ng matuwid sa harapan ng Panginoon. Huwag ka nang mamuhay na parang gusto mo pa rin maging matuwid. Pilit mong ginagawang matuwid. Paano mo nga tuturin ng tuwid na? Itinuring ka ng matuwid dahil sa banal na dugo ng Panginoon. Pero araw-araw pilit mong gusto maging matuwid kay Lord. Anong klaseng tuwid yan? Matuwid ka na nga eh. Idiniklara kang banal at matuwid sa harapan ng Diyos. Anong yung gagawin? You live as righteous as you are. Not perfect. Wala naman pong perfecto pa. Pero because you are conscious that you are righteous, you are doing the right thing, the righteous thing unconsciously. Are you getting this, mga kabiyaya? If you live as you are a righteous person, you do things, you do the righteous thing unconsciously. Dati parang tinatansya mo pa, gagawin ko ba to? Gagawin ko ba to? Pag ginawa ko ba to, ano sasabihin nila? No. Just be who you are. Natatandaan niyo yung story sa Bible, di ba? Yung babaeng Samaritano. Kinatagpo siya ni Jesus at inamin ng babae kung sino siya. And the rest is history. That person or that woman has changed. Her life has changed. Dapat po tayo, mga kabiyaya, ay mamuhay sa sinasabi ng salita ng Diyos. Remember James 1:22? Do not merely listen to the word, but do what it says. Gawin natin kung anong sinasabi. Tanong ko po sa iyo, are you righteous? Parang nagdududa kayo. Are you righteous? Do you believe you are righteous? Do what it says. Mamuhay ka lang. Na alam mo dapat, ikaw ay matuwid na. Hindi nagmumukhang matuwid pa lang. Kulang ka pa sa panalangin, piling mo, hindi ka pa matuwid. You are righteous. And the Bible declares you are righteous. Do what it says. Yun ang sabi ni James. Ipamuhay natin kung anong sinasabi ng salita. Hindi lang basta narinig natin. Kasi ibang bagay yung marinig mo. Pero isang bagay kung ito ay ipinapamuhay mo. At kapag ito ipinamuhay mo, sin shall no longer be your master. For you are not under the law. You are under the grace of God. Come on, church. Let's give Him praise. It's all about Jesus. Jesus declared you righteous. And you are the righteousness of God. Yan lang po yung chapter 23. And sa last part po, nung si Jesus po ay tumingin sa Jerusalem, siya po ay tumingin sa Jerusalem. Ito po ang nakita ni Jesus. Again, remember, Jesus rejected as king. Siya po ay tinanggihan. Hindi kinilalang hari. That's why Jesus wept over Jerusalem. 2 beses lang naman po. 2 beses lang lumuha o tumami si Jesus. Ang una, doon sa puntod ni Lazaro. Jesus wept silently. Siya po yung naluha. Di siya nagsalita. Because of his friend Lazaro. And the last moment, Jesus wept loudly. Siya po yung umiyak. Ito po ang sabi nga, chapter 23, verse 37. O Jerusalem, Jerusalem, sabi ng Panginoong Jesus, you who killed the prophets and stoned those who sent you, how often I long to gather you, children, together, as a hen gathers her chick under her wings, and you were not willing. Ito pong pagtangis ni Jesus,
patungkol sa Jerusalem sapagkat nakita niya na po yung mangyayari sa Jerusalem. At ang sabi ng Panginoon, you are not willing. Oh, Jerusalem, Jerusalem. Naalala niyo po, ang naging resulta niya, I know some of you or many of you know the story of Holocaust where 6 million Jew died yung panahon po ni Adolf Hitler. At yung the destruction po ng Israel, yung 70 AD, rather destruction of the temple, yun po yung nakita ni Jesus. Kaya siya umiyak sapagkat nakita niya yung dadanasin ng mga tao. Sapagkat siya po'y tinanggihan at hindi siya tinanggap bilang hari. Yan po ay naisulat. Jeremiah chapter 12 verse 7. Jeremiah says, I will forsake my house, referring to Jerusalem, abandon my inheritance. I will give the one I love into the hands of her enemies. And also in Ezekiel, Prophet Ezekiel saw a vision. Nakita po ni Ezekiel sa isang vision. The glory of the Lord lifted up from Jerusalem. Basahin po natin Ezekiel 10:18. Yan po yung prophecy. Nung umiyak si Jesus, nakita po niya kasi yung mangyayari. Kaya sabi niya, oh Jerusalem, Jerusalem, how often I wish I gathered you as children, as hen gathers her chicks, but you are not willing. Are we willing? Are we willing to live and rest in Christ's finished work every day? Alam po, may pagod po tayong nararamdaman. Alam po, may pressure sa atin, iba-iba. Maybe some of you are experiencing anxiety. Hindi ka makatulog sa bigat ng problema. Try to figure out things. And Jesus said, are you willing? Give it to me. Bigay natin sa Panginoon. Mahal tayo ng Diyos na biyaya. Naranasan niya kung anong naranasan mo. Naiintindihan niya ang sitwasyon mo. Pero gusto niya, lumapit tayo sa Kanya. At ang sabi ng Panginoon, come to me, all of you who are heavy and burdened, and I will give you rest. Are we willing? Yes. Just open. Just be open to the Lord. Sabi mo, Lord, hindi ko na po kaya ito. Ako po, mga kabiyaya, every time I stand behind the pulpit, I say, Lord, baka may na-expect sila. And I just rest in His finished work. Just use me, Lord, as an instrument. Yung salita mo, makita nila, hindi ako. Are we willing to give our cares? Anak ng Diyos ang problema mo. Mahirap. Pinipilit mo sa sarili mo. Kaya ganyan na nangyayari. Pakaisa lang. Cast all your cares upon Him, for He cares for you. He loves you. He is yesterday, He is the same yesterday, today, and tomorrow. Huwag tayong matakot. Totoo ang mundo'y masama. Pero ang buhay ng anak ng Diyos ay pabuti ng pabuti. Yes. Amen po ba? Alakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Come on, let's give you praise. Let's give you praise. Thank you, Jesus. Again, Ezekiel 10:8, then the glory of the Lord departed from over the threshold of the temple and stopped above the cherubim. Verse 19, while I watched, Ezekiel said, the cherubim spread their wings and rose from the ground as they went the wheels with them. They stopped at the entrance of the east gate of the Lord's house, and the glory of God of Israel was above them. Yung po'y prophecy na nakita, yung po'y vision na nakita ni Ezekiel na mangyayari sa Jerusalem. That's why when Jesus saw it, He wept over Jerusalem. That's chapter 23. Now let's go with chapter 24. Matatapos na tayo. Okay?
Chapter 24, the destruction of the temple and the signs of the end time. Isipin nyo, napakahabang verse, from 1 to 35, you can do your reading. And verse 36 to 51, the day and hour. Now, puntahan po natin, mabilis. Samahan niyo po ang inyong lingkod, mga kabiyaya. Jesus left the temple. Umalis si Jesus sa templo at siya po'y lumakad. And his disciples came up to him and to call his attention to its building. Sabi ni Jesus, "Do you see all these things?" He asked. "Truly, I tell you, not one stone here will be left on another. Everyone will be thrown down." Nung kami po'y pumunta sa Israel, nandun po yung tinatawag na yung prayer, ano po ba yung tawag doon? Nakalimutan ko. Yun, Wailing Wall. Kung saan po, nag-pray po ako doon. Talagang grabe rin. Lahat ng mga nananalangin nandoon. Meron po isang portion doon, yun na lang po yung original na bato ng temple ng Jerusalem, doon po sa Israel. At according to Jesus' prophecy, sinabi niya, not one stone here will be left on another. Ibig sabihin, walang magkapatong na bato, lahat po yun ay magigiba on destruction po ng temple ng 70 AD. Yung Wailing Wall po, ginawa na lang po yun. At meron po isang portion doon na pinaniniwalaan, nandun po malapit yung presence ni God, which represents the Ark of the Covenant. Doon po umiiyak ang mga Hudyo. Doon sila nananalangin. Every day, maniwala ka, ang tagal. Ako, tagal ko nang nanalangin. Sana ako matagal na. Yung pala, introduction pa lang yung mga nananalangin doon sa Wailing Wall. Totoo po yun. Iniyak ko talaga sa Panginoon lahat. Iba, sinusulat pa. Pakadaming papel. And then, walang pakailaman po ron. Umiyak ka, isigaw mo lahat. Kaya ka Wailing Wall. Nung ako po, nung mga kasama ko, wala na. Kasi ako, in-enjoy ko talaga yung pananalangin. At kasama po kayo sa akin pinanalangin. Mga kabiyaya, sapagkat mahal ko kayo sa biyaya ng Diyos. Pinanalangin ko po lahat ng maisip ko yung panalangin. Akala ko, tagal ko nang nanalangin. Nung nakita ko, introduction pa lang pala, katabi kong Hudyo. Umiiyak. Hindi ko naintindihan yung kanyang sinasabi. Pero pakiwari ko, kung ano-ano kanyang sinasabi. Bala ko rin magsabi ng kung ano-ano, hindi niya rin naman naintindihan. Pero nakita ko, ang tagal na ito manalangin, introduction pa lang. After mo manalangin, labas ka na. Mga kabiyaya, yun po yung sinabi ni Jesus, chapter 24. Nabanggit ko lang. Verse 3, as Jesus was sitting on the Mount of Olives, remember, when Christ returned sa kanyang pagbabalik, sa ikalawang pagbabalik ng Panginoon, saan po tatapak ang kanyang paa? Sa Mount of Olives. Look up here. Dito sa Mount of Olives, diniscuss ni Jesus kung anong mangyayari sa second coming. Hindi po sa end times, right? Or sa second coming. Sipin nyo kung saan niya diniscuss yung mangyayari sa second coming or sa end times, doon din siya babalik. Are you getting that, mga kabiyaya? On the Mount of Olives, where Jesus discussed what will happen on the end times, is the same place when the time of His second return has come. Kapag bumalik po si Jesus, tatapak po ang kanyang paa sa bundok ng Olibo. And let us read the following verses. Sabi po ni Jesus, as Jesus was sitting on the Mount of Olives, the disciples came to Him privately. They said, tell us, when will this happen? And what will be the sign of your coming and the end of the age? Verse 4 and 5, Jesus answered. Sinagot ba ni Jesus directly kung kailan? Hindi. Anong sinabi niya? Yung mga signs. Look at the sign. Jesus answered, watch out that no one deceives you. For many will come in my name claiming I am the Messiah and will deceive many. Totoo po ba? Naghanap na po ba kayo niyan? Merong Kristo sa panahon ng mga Hintil na nasa kuweba at ngayon ay nakakulong. So marami po bang naloko? Yes. Verse 6, you will hear wars and rumors of wars. Tanong ko po kayo, mga kabiyay, nangyayari na po ba? Nung panahon po na ito,
2,000 years lang nakalipas, mahigit, sinabi na ni Jesus na mangyayari. At noong mga nakaraang dekada o siglo nakalipas, nangyayari na. Ngayon nangyayari na talaga. Ibig kong sabihin, kung noon nangyayari na, at ngayon nangyayari ng mas madalas, ibig sabihin, malapit na. You will hear wars and rumors of wars. But see to it, sabi ni Jesus, see to it that you are not alarm. Huwag tayong mabalisa, huwag tayong maalarma. Such things must happen. So kapag nakikita nyo yan, yung mga wars, hindi ko sinabing mag-alak kayo, magsasayaw, yes, gera na. Hindi ko sinabing ganun. Pag naririnig nyo na mayroong wars and rumors of wars, may mga earthquake, alam nyo, malapit na bumalik ang Panginoon. Amen po ba? Palapakan natin si Lord. Hallelujah! Behold, your King has come. Malapit na pong bumalik ang Panginoon. Nations will rise against nation. Nangyayari na po ba? Diba? Iran, Iraq versus Israel o USA, Iran. Grabe na po. Kingdoms against kingdoms. There will be famines and earthquakes. Various earthquakes in various places. Diba? Maya't maya, madalas na. Dati, minsanan na ang lindol. Ngayon, grabe na. All these things, manual, look up here mga kabiyaya. Kapag yan po'y nangyayari, introduction pa lang. All these things are the beginning of earthquakes. Verse 32 to 33. Lahat po ng sinagot ni sinabi ni Jesus. Jump po tayo. Now, sabi ni Jesus, now, learn this lesson from the fig tree. As soon as its twigs get tender and its leaves come out, you know that the summer is near. Even so, when you see all these things, ano po yung all these things? Yung mga earthquake, rumors of wars, famine, lahat po yun. All these things, you know that it is near. How near? Right at the door. Mga kabiyaya, ang second coming po ay mayroon pong mga senyas. Yung mga senyales na nagaganap na. And do you remember na bago maganap ang second coming, mas maaga po ng 7 taon, magra-rapture muna. So kung nakikita nyo malapit na ang pagbabalik ng Panginoon, babalik pa kayo ng 7 taon, rapture can take place anytime. Ang rapture po pwedeng mangyari ngayon, habang ako'y nagsasalita. Pwedeng mamaya, pwedeng bukas, pwedeng sa susunod na linggo, wala pong nakakaalam ng rapture. Pero nga, sabi ng Panginoon, even so, when you see all these things, you know that it is near. How near? Right at the door. Nasa pintuan na po. Ano po bang kasunod pag nasa pintuan? Papasok na. Babalik na ang ating Panginoon at tayo po'y mapapasapiling niya magpakailan-kailan pa man. Come on, palapakan po natin ang Panginoon. The Lord Jesus coming is very soon. Kaya nga sabi sa Book of Revelation, even so, come, Lord Jesus. This is the greatest hope that we have. Again, I say, I will repeat, this is the greatest hope that we have in this life. The moment the trumpet will sound, kaya mga kabiyaya, may I encourage you, now that we see that all these things are happening, gawin natin kung ano yung pwede natin gawin sa Panginoon. Serve the Lord that it is as if it is your last chance. Pag tayo ba'y umaawit sa Panginoon, tayo sumasamba, just do it as your last. Because no one knows. Baka mamaya, bumalik na ang Panginoon, mag-rapture na. Kung maglilingkod tayo sa Panginoon ng buong puso, do it as if it were your last. Just do it. God gives the record, mga kabiyaya. Alam po niya. Huwag tayo masyadong
ituon yung buhay natin sa mundo. Tayo po'y naglalakbay lang dito. If we have the time to serve. Sapagkat pag sinundo ka na, hanggang doon na lang yun. Kaya, kung tayo maglilingkod tayo sa Panginoon. Kung tayo nagbibigay sa Kanyang gawain, gawin natin ang masaya. Sama-sama natin gawin yung Kanyang layunin sapagkat alam natin kapag bumalik na ang Panginoon, napakasarap pakinggan. Thou good, my good and faithful servant, come and enjoy your master's happiness. Yun ang napakagandang pakinggan sa isang lingkod ng Panginoon. Amen po ba? Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah, Jesus. Now, let's jump into verse 34 to 35. Jesus also said, truly I tell you, this generation will certainly not pass away until all these things have happened. Verse 35, can we read this all together? 1, 2, 3. Will pass away, but my words will never pass away. Mga kabiyaya, langit at lupa'y lilipas, ngunit ang salita ng Diyos ay hindi po lilipas. Magpakailan-kailan pa man. Amen po ba? Pag sinabi ng Panginoon mangyayari, humawa kayo. Yan ay mangyayari. At makikita na natin, malapit na talagang bumalik ang Panginoon. Even so, come Lord Jesus. Come on, let's give Him praise. Give Him praise, rejoice. This is your great hope, not my hope, but also my hope. This is my greatest hope. Hindi lang kayo, lahat po tayo na umaasa na ang buhay natin ay hindi lang dito natatapos. Kasi kung dito lang, ngayon, ano pang ginagawa natin dito? E di magpakasasa na lang din tayo. Pero hindi. Alam natin ang buhay natin dito ay hindi lang dito natatapos. Merong gantimpala. At tayo gagantimpalaan hindi lang dito sa lupa, maging sa kabilang buhay. Amen po ba? Palapakan po natin ang Panginoon. Hallelujah, Jesus! Heaven and earth will pass away. Remember that. But my words, Jesus said, will never pass away. Last verse, verse 36. But about the day or hour, no one knows. Walang nakakalam. Not even the angels in heaven, nor the Son, but only the Father. So wala pong nakakalam. Pero nakikita nyo na yung mga senyales. Kunti na lang. Kunti na lang. Malapit na. Hindi ko po sinasabi sa inyo ito para kayo takutin. Hindi po sinasabi ko ito upang tayo magalak. Sapagkat dapat ang buhay natin araw-araw tayo nakatingala at hinihintay natin ang kanyang muling pagbabalik. Hindi mo na kayo na parang walang pag-asa. Sa Diyos mayroong pag-asa. Amen po ba? Huwag tayong mawawala ng pag-asa. Remember this, the rapture can happen at any moment, while Christ's second coming is preceded by signs that we now see unfolding before us. His return is drawing near, and God's grace assures us of the blessed hope we have in Christ. Konti na lang. But thanks be to God. He gives us the assurance that the moment mag-take place ang rapture, pagmulat ng ating mata, we will see Jesus face to face. Amen po ba? Palakpakan po natin si Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Are you blessed, church? Meron po ba tayong natutunan? Let's end our chapter 24. Now, let's go with the personal life application. Very simple, but full of grace. Ano po yun? Basahin natin. Continue walking in Christ's victory while we wait for His coming. Continue walking in Christ's victory while we wait for His coming. Lumakad tayo sa tagumpay ni Kristo. 2 Corinthians chapter 2 verse 14, be now, thanks be to God, who always, not sometimes, not many times, who always, ano po, always, leads us in triumph in
Christ, tayo po'y dinadala ng Ama sa tagumpay ni Kristo. Kaya araw-araw tayo po'y matagumpay dahil sa kanyang tinapos na gawa sa krus ng Kalbaryo. Can we say amen? Come on, let's give Him praise. He leads us in triumph in Christ. And also the Bible says, 1 Corinthians 15:57, drawing niyo sa Bible nyo, thanks be to God, He gives us the victory through our Lord Jesus Christ. You are victorious. Amen. Do you believe that? Amen. If you believe that, shout Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Oh, we worship you, Lord. Thank you for your word. Do you see Jesus? And see and His grace and His word? Nakita po ba natin? Si Jesus at ang kanyang biyaya sa kanyang salita. Are we enjoy studying God's word? Lahat po yan ay biyaya ng Panginoon because He loves you unconditionally. And the big idea is, Christ, I walk in His victory every day. May mga araw na parang feeling natin wala lang, bilis, parang walang nangyari. Lumalakad ka pa rin sa tagumpay ni Kristo. You are in Christ. You are victorious. Kaya yung pagbabalik ng Panginoon, hindi po tayo talunan dahil hindi natin experience o ginagawa yung kabuhay sa mundo. Hindi po totoo. That's a big lie. The real life is to walk in Christ's victory every day. Can we say amen? Amen. Let's pray. Our Father, maraming salamat po sa napakagandang mensahe na ibinigay mo sa amin sa hapon na ito. Thank you, Lord, for everything that you have done in our lives. Thank you, Father. We see all these things. We know it is near, right at the door. Anumang oras, Panginoon, maaari na akong bumalik. Maaari na tumunog ang trumpeta at kami ay tawagin mo, sunduin mo, Panginoon. At mapasapiling mo, magpakailan-ilan naman. Ngunit habang hinihintay namin aming Ama ang iyong maluwalhating pagbabalik, kaya mo ng aming buhay ay gamitin mo para sa iyong kapurihan. Just use us, Lord, as an instrument that the people may see Jesus in our lives and share the gospel and serve you while we wait for your coming, Lord. Even so, come, Lord Jesus. This is our great hope. And while we are waiting, we walk in Christ's victory every day. In Jesus' name we pray, and everybody say, Amen. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Meron po ba tayo natutunan? Alright, salamat po sa Panginoon.